Chapter 1. Buntis ako, love. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ko alam kung narinig ni Jared ang sinabi ko. Pati sariling tinig ko ay hindi ko na rin narinig dahil mas lakas ang pintig ng puso ko. Sumabay pa ang mga tuhod ko na ayaw makisama dahil sa labis na panginginig. Narito ako ngayon sa loob ng opisina ni Jared, ang amo ko. Para ibalita na magkakaanak na kami matapos ang maraming beses na may nangyayari sa amin. Si Jared Carl Caballero, ang 34-na-year-old CEO ng Caballero Brewery na isa sa mga top company sa Pilipinas. Siya ang nagligtas sa akin mula sa matandang kukuha sana ng virginity ko. Hindi lang ako ang niligtas ni Sir Jared, pati na rin ang buhay ng nag-iisa kong kapatid dahil binayaran niya ako kapalit ng puri ko. Sigurado naman akong hindi magagalit si Jared sa akin na malaman nito ang pagbubuntis ko. Kaya kahit sobrang bata ko pa sa edad na 19-na-year-old ay hindi ako takot dahil siguradong pananagutan niya ako. Wala na akong ibang aasahan kung hindi siya lang. What? Malamig na tanong ni Jared. Nagangat ako ng tingin at nang magtama ang mga mata namin ng gwapo kong amo ay doon nagsimula akong magtaka. Nagtataka ako sa itsura ni Jared na parang galit. Sa ilang beses na may nangyari sa amin ay wala yung proteksyon kaya may posibilidad talaga na mabuntis ako. Kaya dapat ay expected din niya kahit paano na mabubuntis ako. Bibuntis ako. Ikaw ang ama, Jared. Mas nilakasan ko na ang pagkakasabi ko habang pinilit salubungin ang nakakatakot na tingin nito. Napalunok ako dahil tumalim ang tingin sa akin ni Jared. Kung nakakamatay lang ang matalim na tingin ay bumulagta na ako ngayon sa kinatatayuan ko. Bigla akong natakot. Never akong tiningnan ng ganito ni Jared. Ngayon lang. At hindi ito ang ini-expect kong reaksyon nito. Kilala siya bilang malupit at arroganting CEO dito sa pinapasukan kong kumpanya. Pero pagdating sa akin ay iba ang treatment niya. Prinsesa ang turing niya sa akin. Para akong babosagin na kasangkapan na ingatan niya. Unless na pagdating sa kama ay lagi niya akong pinanggigigilan. Parang lagi siyang gutom. Sobrang bait ni Jared sa akin. Kahit dati pa na wala pa kaming lihim na relasyon. Kung relasyon man na maituturing ang namamagitan sa amin. Sa mata ng lahat ay employer-employee relationship ang meron kami, pero kapag kaming dalawa na lang ay nagsasalo kami sa mainit na tagpo na ginagawa lang ng mag-asawa. Halos 2 buwan na rin ang nakakaraan simula ng una akong angkinan ni Jared. Binento ko ang puri sa lalaki sa halagang 1 milyon para sa isang gabi na serbisyo. Isang gabi na naging paulit-ulit. Label na lang ang kulang sa amin ni Jared simula noon. Hindi official ang relasyon pero tinatawag niya akong baby, at ang gusto niya naman na itawag ko sa kanya ay love, honest ko. Magkakaanak na tayo. Unti-unting nabasag ang boses ko. Love, sambit ni Jared. Disgusting. Napatayo na sa swivel chair ang lalaki. Don't call me love anymore, Mira, dahil ginawa lang kitang parausan. Kulang na lang ay dumagundong ang boses ni Jared pero alam kong pinipigilan nito ang boses dahil nasa labas pa ang secretary nito. Nagpantig ang tainga ko sa narinig, lang segundo pa bago nag-sink in sa utak ko ang sinabi ni Jared dahil baka namali lang ako ng dinig. Pero hindi, malinaw ang pagkakasabi nito, parausan. Biglang tumulo ang luha ko ng tuluyan. Parausan. Daig ko pa ang sinaksak ng kutsilyo sa narinig. Mahinang mura ni Sir Jared. Napahilamos pa ito ng mukha na parang pasan ang problema ng daigdig. Anong gagawin natin? Lakas loob kong tanong habang lumuluha. Dumating na ang kinatatakutan ko. Na magising sa katotohanan na baka panaginip lang ang lahat ng namagitan sa amin ni Jared. Sa laki ng agwat namin sa edad at estado sa buhay ay kahit paano ay umasa ako. Hindi dahil sa habol ko sa kanya ay pera. Pero dahil gusto ko na siya. Hindi nga lang gusto mahal ko na siya. Gagawin natin. Balik na tanong sa akin ni Jared na nasa harapan ko na ngayon. Wala tayong gagawin, Miss Geronimo. Pero ikaw meron. Puno ng diin na sabi nito. Pagkasabi ni Jared ay umalis ito sa harap ko at nagpunta sa isang drawer sa may sulok dito sa opisina at may kinuha doon. Sobrang naninikip ang dibdib ko habang minamasdan ang mga galaw ni Jared. Baka sa kilos nito ang galit. Hindi ko na nagawang kumilos sa kinatatayuan.
Tahimik na pagluha hanggang sa paghikbi na may kasamang pagyugyug ng balikat ang ginawa ko hanggang makarating muli sa harap ko si Jared. Hawak ni Jared ang ilang bundle ng tig-1,000 piso na ikinaawang ng labi ko. Wala pa siyang sinasabi ay parang nagka-idea na ako kung para saan yun. Lumayas ka na sa kumpanya ko, Miracle. Palakin mo ng mag-isa ang batang dinadala mo. Ayokong magpakita ka pa sa akin. Get lost. Now. Don't call me love anymore, Mira, dahil ginawa lang kitang parausan. Jared Carl Caballero. Kilala ang 34-na-year-old na si Jared Carl Caballero bilang arrogant at walang pusong CEO sa pinasukang company ng 19-na-year-old na si Miracle Florence Geronimo. Halos lahat ng empleyado ay iniilagan si Jared dahil sa hindi magandang ugali ng lalaki. Pero lahat ng naririnig ni Mira ay hindi niya mapaniwalaan dahil pagdating sa kanya ay iba ang treatment ng lalaki. Hanggang sa dumating ang isang dagok sa buhay ni Mira na dahil sa matinding pangangailangan ay binenta niya ang puri kay Jared kapalit ng malaking halaga. Nagbunga ang ilang beses na may nangyari kay Mira at Jared. Sa kabila ng takot na naramdaman ni Mira ay may saya siyang naramdaman dahil hindi niya may kakaila ang umuusbong na pag-ibig sa lalaki kahit na malaki ang agwat ng edad at estado nila sa buhay. Pero imbes na tulungan ay iba ang nalaman ni Mira. Napatunayan niya lang ang sinasabi ng ibang tao tungkol kay Jared. That Jared is ruthless. No, he's a demon. Kinakabahan ako, sis, baka hindi ako matanggap. Sambit ko sa kapatid ko habang nasa harap ng salamin at tinitingnan ang itsura ko. Suot ang skirt na 3 inches above the knee at white blouse na pinatungan ko ng blazer ay mukha na akong formal. Pinusod ko ang lagpas balikat na buhok. Naglagay ako ng lip gloss sa natural kong kissable lips na mamula-mula pa. Kahit wala namang makeup ay mapapa-second look ang kahit sino sa mala-artista kong itsura. Pero gusto kong mag-makeup para magmukha talaga akong aplikante. Bihis na ako at paalis para sa pupuntahan ko. Maaga pa para sa interview ko mamayang 10:00 ng umaga bilang office clerk sa isang kilalang company sa Pilipinas, ang Caballero Brewery na major supplier ng mamahaling alak sa merkado. Sa lawak ng operations ng kumpanya ay kasama ito sa top company sa buong Pilipinas. Kaya nga labis ang kaba ko sa interview na ito. Hindi ako graduate ng 4-na-year course pero meron akong diploma para sa vocational course na Office Administration. Kaka-graduate ko lang nitong nakaraang buwan at gusto ko na ring gamitin ang pinag-aralan ko. Tinapos ko lang ang kontrata ko sa pinasukan kong part-time job sa isang sikat na fast food chain para maging maganda naman ang record ko sa resume na ginawa ko. At kung sakaling tawagan ng mga character reference ko ay maganda naman ang feedback na tinapos ko ang kontrata ko at hindi nag-AWOL. Mataas ang standard ng Caballero Company para sa mga employee nila na malamang ay pipilin ang isang may 4-na-year diploma kesa sa akin. Pero may backer ako. Alam ko naman na madalas na dito sa Pinas ay lamang ang may backer kesa sa qualification. Kaya umaasa ako. Tutulong ang naging supervisor ko sa fast food chain na pinasukan ko nang nagwo-working student pa lang ako. May kapatid kasi ito na nagtatrabaho sa Caballero Brewery na nasa mataas na posisyon. Sobrang bait sa akin ng supervisor ko na yun at feeling ko ay naawa talaga sa akin at nakita kung gaano ako kasipag na estudyante kaya tinutulungan ako. Ate, kaya mo yan. Ikaw pa ba? Pagpapalakas ng loob sa akin ng high school student kong kapatid. Nagpakawala na lang ako ng malalim na buntong hininga para paalisan ang kaba sa dibdib ko. Hinarap ko ang kapatid ko. Kakayanin ko, Heaven, para sa pag-aaral mo. Para makaalis na rin tayo sa poder ni Tia May at, sambit ko na seryosong tumingin sa kapatid ko. Nakita ko agad ang mapait ng ngiting kapatid ko. Alam ko naman na gaya ko ay takot din ito na mapunta kami sa trabahong hindi namin makakayanan na sikmurain. Ang magbenta ng aliw sa mga lasing na lalaki sa isang club. Ang tita ko kasi kung saan kami nakadepende ngayon ay nagtatrabaho sa isang nightclub. Matagal na nitong sinasabi na pasukin ko ang pagiging dancer sa club dahil mas malaki ang kikitain ko. Pero ayokong ibenta ang puri ko kahit kanino kapalit ng pera. Bahala ng mahirap ang buhay basta disente ang magiging trabaho ko. Hindi naman sobrang sama ang ugali ng tita ko. Pero minsan ay napapasobra na rin ito sa pagpaparinig sa amin ng kapatid kong si Heaven Venice na nagiging pabigat na kami dito sa bahay.
Dati naman ay hindi ganun si Tia Mayet. Pero simula nang namatay ang kapatid niya na si Tita Olga na mas mabait sa amin ay nagbago na ang pakikitungo niya sa amin na halos ay sambat na lahat ng ginagastos sa amin. 5 buwan na ang nakakalipas noon at medyo hindi na kinakaya ng tainga ko ang mga naririnig dito. 3 magkakapatid sina nanay, si Tia Mayet at ang isa nitong kapatid na nagtatrabaho sa isang factory ng canned goods na si Tita Olga. Si nanay ay matagal nang namatay na kagaya ang trabaho kay Tia Mayet na nagbebenta ng aliw. Bunga kami ng madilim na trabaho ni nanay. Hindi namin nakilala ni Heaven ang mga tatay namin. Oo, magkaiba kami ng ama dahil nabuntis lang naman si nanay ng kung sinong customer niya. May lahing Espanyol pa nga ako dahil sa kakaibang kutis ko na mala Marian Rivera sa puti at kinis at nakuha ko sa nakabuntis kay nanay na foreigner. Yun ang kwento nito dati sa akin nang nabubuhay pa ito. Si Heaven naman ay Pinoy ang ama dahil sa morena nitong kutis. Pero maganda rin siya kagaya ko. Maganda naman kasi si nanay na kahit papaano ay nakuha namin ang resemblance sa kanya. Nang nabubuhay pa si nanay ay binusog niya naman kami sa pagmamahal. Medyo wala pa kasi kaming muwang sa buhay ni Heaven kaya hindi pa namin naiintindihan ang trabaho niya. Basta ang natatandaan ko na lang din ay madalas kaming matukso ni Heaven dahil sa trabaho ng nanay namin na isang dancer sa club. Idagdag sa panunukso sa amin na putok sa buho lang kami dahil wala kaming kinagisnang na ama. 12 years old ako nang namatay si nanay na nadamay sa gulo sa nightclub na pinapasukan nito. Sobrang iyak namin ni Heaven dahil wala na nga kaming tatay tapos nawalan pa kami ng nanay. Sa huling hininga ni nanay ay binili niya sa akin ang kapatid ko na alagaan ko si Heaven at huwag na huwag kaming gagaya sa trabahong kinasadlakan niya. Magtapos daw kami ng pag-aaral at itaguyod ang buhay namin. Magkasamang naninirahan sa isang bahay si Tita Olga at Tita Mayet. Pero si Tita Olga ang nag-aruga sa amin ni Heaven nang nawala si nanay. Maalaga sa amin si Tita Olga na binabudgetan talaga kahit ang skincare namin ni Heaven dati na nabubuhay pa siya kahit na maliit lang ang sahod niya sa pagtatrabaho sa factory. Tumutulong din naman si Tita Mayet sa gastusin namin ni Heaven sa pag-aaral. Pangarap ni Tita Olga na mag-artista ako. Artistahin daw kasi ako. Pero ako ay hindi ko naman pangarap yun. Lalo na at nagkaroon ako ng di malilimutan na experience isang beses na dinala ako ni Tita Olga sa isang Star Hunt audition ng isang sikat na TV network. Pangyayari na nalagay sa panganib ang buhay ko at muntikan ko ng ikamatay. Nagpatuloy naman ang buhay namin ni Heaven kasama si Tita Olga at Tita Mayet. Kahit papaano ay naitawid ang pag-aaral namin. Nangako ako sa sarili na babayaran ko rin sina tita sa paghihirap nila sa amin. Si Tita Olga ay tinuring naman kaming anak dahil wala naman itong pamilya. Na broken-hearted siya sa lalaking nanloko sa kanya at hindi na umibig at tanging sa amin binuhos ang pagmamahal nito. Si Tita Mayet naman ay nagkaroon ng live-in partner na nakilala nito sa club pero hindi naman nagtagal dahil babaero at iniwan din siya. Pero iyon ay malaking ipinagpasalamat ko rin dahil takot ako sa naging ka-live-in ni Tita na pakiramdam ko ay lagi akong pinagnanasahan. Isang malaking dagok sa buhay nga namin ang pagkamatay ni Tita Olga dahil sa naaksidente ito sa trabaho naman. Labis din ang lungkot namin ni Heaven dahil si Tita Olga na ang tumayong ina namin matapos mamatay ni nanay. Mabuti na lang at patapos na rin ako sa pag-aaral ng panahon na yun kaya naitawid ko ang mga huling buwan ng pag-aaral ko sa tulong ng karampot na sahod sa fast food. Siyempre at katuwang naman namin si Tita Mayet, pero, yun nga lang, panay par-inig at sambat na hindi ko na kinakaya. Nag-iisip na talaga akong bumukod na lang kami ni Heaven bago pa man kami impluwensyan sa trabaho nito. Recruiter na kasi si Tita Mayet ng mga babaeng nagbebenta ng laman at ito mismo ang middleman para makapili ang mga client ng babaeng ikakama. Oh, Mira, aalis ka na. Napukaw ang pag-uusa namin ni Heaven nang bigla kong marinig ang boses ni Tita Mayet. Kinabahan tuloy akong narinig nito ang pag-uusap naming magkapatid. Pero malamang na hindi dahil hindi naman galit ang itsura nito. Mukhang pagod lang. Mukhang napaaga ang uwi nito ngayon. Usually ay bago ang tanghalian ang dating nito dito sa bahay kapag ganitong weekdays. Nagpapalipas ito ng gabi sa nightclub at doon na rin naiidlip bago umuwi dito sa bahay. Hindi naman weekends ngayon kaya expected kong uwi si tita. Napaaga nga lang. Kapag weekends kasi ay marami ang client nito na naghahanap ng aliw. Oo, tita.
Interview ko po ngayon, pilit ang ngiti na sagot ko. Napailing na lang si tita na tinungo ang lagayan ng baso bago binuksan ang ref at nagsalin ng tubig. Ako naman ay napabuga ng hangin habang pinagmasdan ang babae na umiinom ng tubig. Maliit lang kasi itong bahay namin kaya bukod sa kwarto namin ni Heaven at kwarto ni tita ay lahat na ng gamit ay nandito sa sala. Kita na rin ang sink at kusina na nasa gilid lang. Kung tutuusin ay malaki ang kita ng tita ko, pero may bisyo kasi itong sugal kaya hindi ganun kaganda ang takbo ng buhay namin. Kung sa club ka na lang nag-a-apply ay malamang na hindi ka na maghihirap sa interview, Mira. Kaso wala kulang ka sa diskarte. Sambit ni Tita Mayet. Nakagat ko na lang ang ibabang labi. Ayokong sagutin si tita at alam ko naman na puyat lang ito. Hindi rin naman ito laging maanghang magsalita sa akin. Walang sabi-sabi na pumasok si tita sa kwarto nito at iniwan kaming nagtitinginan ni Heaven. Napakibit-balikat na lang ako kay Heaven. Mauuna na ako, ha? Ikaw na ang bahala dito sa bahay. Lutuan mo na lang si tita para may makain kapag gising niya. Sambit ko sa kapatid. Oo, ate. Ako na ang bahala. Basta mag-text ka sa akin kapag pauwi ka na, ha? Hindi ko na kailangan na masyadong magbilin sa kapatid ko dahil maasahan ito sa gawaing bahay at pagluluto. Bakasyon ngayon sa eskwela kaya hindi rin ito busy. Nagpapaalam nga si Heaven na maghahanap daw ng part-time job ngayong bakasyon niya pero hindi ako pumayag. Gusto ko na tumulong muna siya dito sa bahay para maraming matutunan sa loob ng bahay. Para ma-impress din si Tita Mayet at wala naman kaming marinig na wala kaming ambag sa bahay. Kinuha ko na ang envelope kung saan naroon ang resume ko. Isinukbit ko na ang bag ko matapos tapikin si Heaven. Hinatid pa ako ni Heaven sa pinto. Ingat, Ate Mira. Good luck. Nakangiti ako sa kapatid ko bago ko siya tinalikuran. Sa ngayon ay puno ako ng pag-asa na mabago ang takbo ng buhay naming magkapatid. Siya ang inspiration ko sa buhay kaya nagsisikap ako. Malalagkit na tinginan ang inabot ko habang naglalakad sa eskinita papalabas kung nasaan ang main road na makakasakay ako ng jeep. As usual panay sipol ang narinig ko mula sa mga Maniokis at dakilang tambay dito sa depressed area na tinitirhan ko. Lugar na gusto ko ng takasan. Matagal na. Nasa point na kasi ako ng buhay ko na may takot na rin ako sa mga tambay dito na gawan kami ng masama ng kapatid ko. Kaya nga conservative kami na manamit para hindi mabastos. Pero ngayon ay skirt ang suot ko kaya kitang-kita ko kung paano pinagpiestahan ng mga manyak ang katawan ko sa pagdaan ko ng eskinita. Nang makarating ako sa sakayan ng jeep ay agad naman akong nakasakay. Sa aga kong umalis ay confident ako na hindi late sa interview. First impressions last, kaya gusto kong magpakitang gilas para lang lumaki ang chance na matanggap sa trabaho. Mabilis ang naging biyahe ko dahil tapos naman na ang rush hour. Sa Ortigas ang main office ng Caballero Brewery. Mabuti na nga lang at medyo malapit lang, kesa naman maging Makati City na malayo at mapapagastos ako sa pamasahe. Medyo mainit na habang nilakad ko ang papunta sa Caballero Building. Mabuti na lang at hindi naman ako pawisin kaya medyo okay pa ang amoy ko. Ang laki ng awang ng labi ko nang marating ko yun. Ang taas ng building at bigla akong na-excite na magtrabaho sa corporate world. Kuya, may interview po ako sa HR ngayon, magalang na sabi ko sa guard. Nako, hindi ito talent search, miss. Corporate office ito. Malagkit ang tingin sa akin ng guard na nakarating pa sa bandang legs ko. Suck. Hanggang dito ba naman ay may manyak? Sa isip-isip ko. Kuya, office staff ang ina-applyan ko. Ay pasensya na, miss, ha? Akala ko kasi artista ka. Ang ganda mo kasi Banat ng guard. Sanay ako sa mga banat at pick-up lines ng kalalakihan kaya baliwala na lang yun sa akin. Pinakita ko na lang na seryoso ako. Hindi na naman nagpakyut si kuya matapos akong hinga ng ID at pinapunta sa floor kung nasaan ang HR department para sa initial interview ko. Nang makarating ako sa HR department ay may mabait na staff doon na pinaupo ako sa waiting area dahil masyado raw akong maaga para sa oras ng interview ko. Meron pa raw na nakasalang na ini-interview sa posisyon na ina-applyan ko. Kinabahan naman ako sa sinabi ng staff. Ngayon pa lang ay kabado 20 na ako dahil baka hindi ako ang mapili sa trabaho. Ma'am pwede po ba na mag-curse sandali?
Paalam ko sa staff nang pumunta dito sa waiting area at may dinala na babaeng sa tingin ko ay aplikante rin. Nako, under maintenance lang ang CR dito sa floor, miss. Umakyat ka na lang nang sa susunod na floor. Umalis ako sandali at pinuntahan ang tinuro sa akin ng HR staff. Gumamit na lang ako ng hagdan. Nakita ko naman ang CR sa may hallway. Agad akong pumasok doon at may nadatnan akong ilang empleyado na nagkukumpulan sa loob kaya natigilan ako. Tatlo sila at napatingin sa akin. Nakita ko naman ang paghanga sa mga mukha nila. Malamang nagagandahan sa akin. Except sa isang babae na halatang umiiyak. Obvious na empleyado sila dahil sa suot na uniform. Hindi ko alam kung kikilos ako dahil na-awkward ako na mukhang may nagdadrama dito. Miss Ili ka ba? Biglang tanong ng isang empleyado. Opo sana, sagot ko. Applicant ka din ba? Tanong ng isang babae. Ang ganda mo, ha? Ang puti pa. Anong sabon gamit mo? Hoy, ano ka ba girl? Insecure ka na naman. Itong si Lucy muna ang eye comfort natin, saway naman ng isang babae. Paenya ka na, Miss Beautiful, ha? Sambit ng babaeng umiiyak. Nilalabas ko lang ang sama ng loob ko sa demonyo naming boss. Kaya ngayon pa lang ay mag-isip-isip ka na kung tutuloy sa pag-apply. Baka masira lang ang beauty mo dito. Bigla naman akong natakot sa babala sa akin ng empleyado. Nawala tuloy ang excitement ko na matanggap sa trabaho. Miss Jeronimo, your turn. Malambing na wika sa akin ng HR na kaninang nagdala sa akin dito sa waiting area. Agad akong tumayo at sinukbit ang bag ko. Dinala ako ng babaeng staff sa harap ng isang office na may nakalagay na HR manager. Kaninang matapos kong mag-ker ay may kaunting interview sa akin ang staff at pinag-exam ako para sa cognitive ability at personality test. Sandali ko lang naman yun natapos at heto nga ngayon na tinawag ako ng HR manager para sa initial interview. Kumatok muna ang staff ng ilang beses at matapos ay binuksan ang pinto. Bumungad sa akin ang isang may edad na lalaki na lumapad ang tingin nang nakita ako. Kinabahan pa ako sa paraan ng pagtingin na pinukol sa akin ng manager at napansin ko pa ang paghagod nito sa katawan ko kahit ilang hakbang ang pagitan ko pa sa kanya. Sir, nandito na po ang next applicant. Sambit ng staff. Come in, Miss Jeronimo. Nakangising sabi ng manager matapos tingnan ang hawak nitong papel. Malamang yun ang resume ko na kinuha sa akin kanina ng staff nang makarating ako dito. Ngumiti ako ng pilit at nilahad ng manager ang kamay at itinuturo na maupo ako sa chair na nasa tapat nito. Humakbang na ako at ilang sandali ay narinig ko ang pagsarado ng pinto sa likod ko at iniwan na kami ng staff. Have a seat, Ms. Jeronimo. Sambit ng manager na agad ko naman na sinunod. Napansin ko na mas lumagkit ang tingin sa akin ng matandang lalaki. Bigla tuloy na parang gusto ko na lang mag-back out ng application dito sa kumpanyang ito. Kung kanina doon sa CR ay tinakot ako ng isang empleyado na demonyo raw ang ugali ng boss dito ay ngayon naman ay mukhang Meniokis ang HR manager. Parang mukhang wala akong kawala. Pero kailangan ko kasing lumaban sa hamon ng buhay. Kailangan ko ng trabaho. Kailangan ko ng working experience para naman if ever na makapasok ako dito at aalis din ay may mailagay naman ako sa resume ko na trabahong napasukan. Mukhang nabigla lang din ang babae kanina dun sa CR sa sinabi nito. Bigla naman itong nanahimik kanina nang nagtanong ako kung anong nangyari. Natakot din siguro na akala nito ay magsusumbong ako sa kahit na applicant pa lang ako. I'm Mr. Vito, the HR manager here. Nilahad ni Mr. Vito ang kamay at agad ko naman na tinanggap yun. Naramdaman ko ang pagpisil nito sa palad ko kaya nakaramdam ako ng pagkailang. 1/6 mabilis kong inagaw ang kamay ko. Sumeryoso na ng itsura ang manager at tumingin sa papel na hawak nito habang tumatango ang ulo. You passed the exam, Miss Jeronimo. Sambit nito at muli nang binaling ang tingin sa mukha ko. Nagsimula nang magtanong si Mr. Vito. Mukhang pinipilit naman ng matanda na maging professional nang nagsimula na itong tanungin ako tungkol sa expectation ko sa work kung sakaling matanggap. Tinanong rin ako nito ng mga usual na interview questions na nasagot ko naman ng matino dahil nag-research na ako ng maigi para lang hindi mapahiya. Yun nga lang ay habang kausap ko si Mr. Vito ay malagkit ang titig nito at tila nag-enjoy sa pagkausap sa akin.
Ilang minuto pang nagtagal ang usapan namin ni Mr. Vito. Pati ang love life ko ay tinanong nito. Binabalewo ko na lang kahit sobrang personal na ang iba nitong tanong at wala naman na kinalaman sa magiging trabaho ko in case. Okay, that's all, Miss Geronimo, tatawagan ka na lang namin kung isa ka sa kasama sa final interview, then doon mamimili ang magiging boss mo ng employee for the position. Thank you so much, Mr. Vito. Nakangiting sagot ko. Natapos ang interview at laking pasalamat kung naitawid yun ng maayos. Ang hihintayin ko na lang ay kung matatawagan ako. Magalang akong nagpaalam sa babaeng HR staff. Kanina pa ako nito kinakausap pero hindi ko man lang nagawang itanong ang pangalan nito. Pagkalabas ko ng office ng HR ay agad akong nag-text sa dati kong supervisor sa fast food chain at sinabing tapos na ako sa interview. Abot ang dalangin ko na ma-back-up-an talaga ako. Alam ko naman na may mas deserving. Pero mahirap kasi sa kagaya kong fresh graduate ang matanggap. Kaya sana ay ibigay na lang sa akin ang swerte. Inabot na ako ng lunchtime kaya nagsisilabasan na rin ang mga empleyado sa iba't ibang floor dahil naging busy na ang elevator. Nang nasa loob ako ng elevator ay naramdaman ko pa na pinagtitinginan ako. Nang makalabas sa elevator at nasa lobby na ay nagtanong pa ako sa receptionist na nakaupo pa kung nasaan ang CR. Kailangan kong umihi muna bago umuwi ng bahay dahil magbabiyahe pa ako at baka makaramdam ako ng pananakit ng pantog. Hindi na kaya ng budget ko na dumaan pa ng fast food o karinderya kaya dapat na sa bahay na ako mag-lunch para tipid. Sapat ang pamasahe na dala ko. Sa hirap ng buhay ay hanggat kaya kung magtipid ay nagtitipid ako. Up to the last peso ang pagtitipid na ginagawa namin na magkapatid, wag lang umabot sa point na manghihingi kami ng pera kay Tita Mayet. Mahirap nang makarinig ng sambat. Mabuti na lang talaga ay nakuha ko pa ang final pay ko dun sa pinag-part-time job ko kaya may extra kaming pera ni Heaven na tinitipid ko. Yung gastos naman kasi sa bahay ay sagot ni Tita Mayet. Pero kulang minsan dahil sa pagkalulong nito sa sugal na minsan ay wala siyang binibigay kaya ako ang dumidiskarte. Nang makarating ako sa loob ng CR na tinuro sa akin ng receptionist ay agad akong pumasok doon. May ilang cubicle na naroon at nagpunta ako sa pinakadulo para umihi. Kakaupo ko lang nang narinig ko ang pagbukas at sara ng pinto. May pumasok na ilang empleyado at ilang sandali ay naramdaman ko na may pumasok sa kabilang cubicle na katabi ko. Hoy, bakla, narinig mo ba ang bagong chismis? Narinig kong sambit ng isang babae na nasa labas pa ng cubicle. Ang alin? Sagot naman ng isa na nasa loob ng cubicle. Bigla ko rin narinig ang malakas na tunog ng pag-ihi nito. May aplikante na artistahin daw sa ganda. Ang puti daw at sexy. Sambit ng kausap nito. Ay, oo nga, bago ako umalis ng table ko ay nagkukumpulan yung mga boys at tinitingnan ang picture ng babae. Grabe, sana huwag matanggap no. Biglang kumunat ang noo ko. Parang ako ang pinag-uusapan. Nakita ko naman kasi ang kasabayan kong aplikante at morena sila. Ako lang ang maputi. Kaya nga, baka maetsapwera tayo sa mga boys, no? Yung pangit na applicant sana ang matanggap. Sagot muli ng babae na nasa labas. Pero kahit naman siguro matanggap yun ay hindi tatagal ng 1 linggo sa trabaho yun. Baka isang sigaw lang ni Sir Jared sa kanya ay umiyak ng parang bata. Narinig ko ang tawanan ng dalawa. Mabuti na lang at tahimik lang ang pag-ihi ko kaya di nila narinig. Lang sandali lang ay narinig ko ang flash ng toilet bowl at matapos ay binuksan ng babae ang cubicle. Malay mo mabigani si Sir Jared at hindi pag-alitan. Kumunat ang noo ko sa narinig. Grabe ka, parang fresh grad lang yata yung applicant. Ay partner mo naman sa gerang na. Hindi naman siguro papatol yung bata sa parang tatay niya. Grabe ka naman. Hindi pa naman gerang si Sir Jared. Aminin mo isa ka sa nagnanasa sa kanya. Biglang tukso ng babae na kanina ay nasa labas. Suck. Kahit sobrang gwapo niya at hot, nakakainis pa rin ang pagiging masungit at strikto niya. Balita ko nga ay nasampulan kanina si Lucy at nag-iiyak doon sa CR nila. Well, matira-matibay talaga dito sa kumpanya na pinasukan natin. Ang importante ay mataas ang sahod at maganda ang benefits. Sambit muling babae na kalalabas lang ng cubicle. Mukhang hindi pa sila tapos magtsimisan.
Kahit tapos na akong mag-cur ay hindi ko tuloy ma-flash ang bowl at malalaman nilang ako ang pinag-uusapan nila kung lalabas na ako agad. Pero ang tindi pala ng tsismisan sa corporate world. Akala dun lang sa amin ako makakarinig ng mga juicy na simas, dito rin pala. At hindi pa ako natatanggap ay ako na ang topic. Tsaka bigla akong kinilabutan sa sinabi ng babae na magkakagusto sa akin yung boss na mas matanda sa akin. Ko naman pumutol sa matanda kung sakali na ma-inlove ako. Mga hanggang 5 years age gap ang acceptable sa standard ko. Kapag lumagpas doon ay X na, kahit sabihin pa na gwapo, macho, matalino o mayaman. Tara na nga at mag-lunch na. Biglang kayag ng isang babae. Narinig ko na lang ang pagsara ng pinto at mukhang naiwan akong mag-isa na rito sa CR. Binilisan ko na lang ang kilos na nag-flash at lumabas ng cubicle. Napapailing ako at ang daming nangyari sa akin dito sa pag-a-apply pa lang. At nakakaloka yung HR staff kanina na tatahi-tahimik lang pero dinildil na yata ako sa buong kumpanya. Napatingin tuloy ako sa salamin. Hindi bago sa akin na makarinig ng paghanga sa mga taong nakakasalamuha ko. Kung tutuusin ay blessed ako na magkaroon ng ganitong mukha. Pero nakakatakot din na lapitin ako ng mga maniakis. Ilang sandali ay lumabas na ako ng CR. Nagmamadali akong naglakad papalabas ng building. Halos mapasigaw naman ako nang mabangga ako ng isang lalaki na naka-business suit. Kasalanan nito dahil hindi ito tumitingin sa nilalakaran at huli na para umilag naman ako. Sorry, miss, sambit nito. Agad akong lumayo sa lalaki na natigilan nang nakita ako. Biglang kumunat ang noo nito na napatitig sa akin. Guwapo ang lalaki at ilang sandali ko pang nilaybot ang tingin nito. Sir Henry, biglang sambit ng tinig na nasa likod ko. Bigla ay nabaling ang tingin ng lalaking nakabangga ko sa may likod ko na Henry pala ang pangalan. Nagkaroon pa ako ng pagkakataon na tingnan ang lalaki at nabaling ang tingin ko sa may leeg nito na may tato. Biglang napakunot ang noo ko. Hindi kita ang buong tato dahil natatakpan ng collar ng lalaki. Biglang kumilos na naman ang lalaki at nilagpasan ako kaya naglakad na lang ako ng tuluyan palabas ng building. Nakakaramdam na ako ng gutom pero tiniis ko hanggang sa makauwi ako ng bahay. Pinaghinan pa ako ni Heaven nang makauwi ako matapos kumustahin ang lakad ko. Nagkwento naman ako sa kapatid ko ng mga experiences ko. Nako, Ate Mia, terror naman pala ang magiging boss mo. Huwag ka na kayang tumuloy. Nag-aalalang sabi ni Heaven. Ano ka ba, sis? Sayang ang kikitain. Konting tiyaga ang kailangan ko. Gaya nga ng narinig ko dun sa babae, matira-matibay na lang. Kung may magulang siguro tayo, o buhay si Tita Olga ay hindi tayo mahihirapan. Bigla ay naging malungkot ang mood ni Heaven. Pati ako ay nahawa na. Huwag kang mag-alala, Heaven. Hindi ko hahayaan na magpatuloy ang paghihirap natin. Gagawa ako ng paraan para makaalis tayo sa lugar na ito. Magbabanat ako ng buto. Kagaya ng pangako ko kay nanay, hindi kita pababayaan. Mapait na napangiti ang kapatid ko na narinig sa akin. Parang dinudurog ang puso ko kapag nakikita ko ang kapatid ko na malungkot. Ang bata pa kasi namin para danasin ang pait ng buhay. Aking walang mga ama, lumaki sa hirap, namatayan, at kung ano-ano pang kamalasan. Pero kahit anuman ang pinagdadaanan naming magkapatid ay palagi pa rin akong kumikapit sa pag-asa na mababago ang buhay naming dalawa. Lumipas ang ilang araw at hindi naman ako nawalan ng pag-asa na matatawagan sa Caballero Brewery. Pero kahit wala pa ang tawag ay naghahanap na ako sa internet ng possible na pasukan na trabaho na pasok ang qualification ko. Sa nagdaang araw rin ay madalas ang pagiging mainit ng ulo ni Tita Mayet. Lalo na ng isang beses na nalaman ko na natalo ito sa sugal. Sa amin nabubunten ni Tita ang galit. Minsan ay kung ano-anong panunumbat ang naririnig namin ni Heaven. Sana nga ay sa akin na lang sinasabi ni Tita. Kaya ko naman tisin kung ano man ang masasamang lumalabas sa bibig ni Tita Mayet. Pero kapag nakikita ko na si Heaven ang pinapagalitan nito ay nagiging triple ang sakit sa dibdib ko. Ate, may tumatawag sa'yo. Napalingon ako kay Heaven nang tinawag ako nito. Bumalik tuloy ako sa wisyo matapos alalahanin ang mga pangyayari ng nagdaang araw. Galing si Heaven sa kwarto namin at hawak ang cellphone ko na tumutunog. Agad kong pinunasan ang basang kamay dahil narito ako sa lababo at hinugasan ang pinagkainan ko.
Na-late kasi ako ng kain kaya hindi na naisabay ni Heaven sa paghuhugas kanina. Sino? Kinakabahan na tanong ko. Number lang, Ate Mira. Agad kong kinuha ang cellphone kahit mamasa-masa pa ang kamay ko at sinagot ang tawag bago pa yun mawala. Good afternoon, Ms. Jeronimo. This is from Caballero Brewery. Agad akong napangiti. Finally, good afternoon, ma'am. I just wanna inform you that you passed the initial interview. Bigla ay parang lalabas na ang puso ko sa dibdib. Daig ko pa ang in love sa labis na kaba. Salamat po, ma'am. Masayang sabi ko kahit hindi pa naman final na ako na ang matatanggap. At least ay may pag-asa pa rin. Okay, be here in Caballero Building tomorrow. Dapat ay maaga ka. At least 9 AM ay nandito ka na para sa interview ng magiging manager mo if ever. Paliwanag ng staff, opo, ma'am. Salamat. Matapos ng ilang bili ng HR staff at ibinaba ko na ang tawag. Halos mapasigaw ako sabay yakap kay Heaven. Sa wakas, sis. May pag-asa akong matanggap. Yamakap pabalik sa akin ang kapatid ko. Ngayon pa lang ay excited na akong magtrabaho dun kahit na may hindi ako magandang experience nang nagpunta ako dun. Mas importante sa akin ang kumita kaya masaya ako. At tungkol naman dun sa terror na CEO. Gagawin ko ang lahat para maiwasan yun habang nagtatrabaho. Good morning, for final interview po ako, bungad ko sa guard nang makarating sa Caballero Building. Isang malagkit na tingin naman ang binigay ni Kuya Guard sa mukha ko na ikinailang ko. Hindi ito ang guard na naka-duty last time nang nagpunta ako. Pakiiwan na lang ang ID, miss, sambit ni Kuya. Matapos kong mag-iwan ng ID at magsabi sa receptionist ng pakay ko ay agad naman akong pinapunta sa floor kung saan ako i-interviewin ng manager na magiging boss ko if ever. Kabado ako hanggang makarating sa 18th floor kung nasaan ang office ng manager. Maraming floor itong building dahil pinaparentahan ang iba sa mga tenant. Marami rin na sister company ang Caballero Brewery dahil may ilang line of business sila. Ang major product nga lang nila ay alak at drinks na kung saan ang pinakamalaking percentage ng sales ng buong Caballero Group of Companies ay galing sa Caballero Brewery. Nitong natapos lang kasi ang initial interview ko nagawang mag-research tungkol sa company. Doon ko tuloy nakita ang picture ng CEO na si Mr. Jared Carl Caballero. At totoo pala ang chismis na gwapo siya. Unang tingin ko pa lang sa picture niya ay feeling ko ay crush ko na siya. Natatandaan ko pa na ilang minuto kong tinitigan ang gwapo nitong mukha. Pero dahil matanda na ang lalaki compare sa edad ko ay na-on-crush ko agad ito. Pagdating sa floor na binanggit sa akin ay agad naman akong inisikaso ng isang staff at dinala sa isang office na may nakalagay na marketing department na ipinagtataka ko. Ang alam ko kasi ay dapat na nasa purchasing or admin department na more on clerical job lang ang gagawin. Pwede rin sa finance na taga-encode ng mga reports na hindi na kailangan ng analytical expertise. Good morning, ma'am. Agad kong bati sa isang babae na sa tingin ko ay nasa 40s na ang edad. Magiliw nang umiti sa akin ang babae at sumenyas na umupo ako sa swivel chair na nasa harap niya na ginawa ko naman. Good morning, Hiha. How are you? Nakangiting tanong ng manager. Good morning po, ma'am. Mabuti po, sagot ko na mas ngumiti pa ng malapad sa babae at mukhang gandang-ganda siya sa akin sa titig niya. Nilahad ng manager ang kamay sa akin at tinanggap ko naman agad. You're so young and beautiful, Ms. Jeronimo. Salamat po. Mas nahihiyang sabi ko. Anyway, hindi ko na patatigilan ang interview na ito. Mr. Caballero, the CEO, set a sudden meeting in an hour and I need to be there. Let's try to wrap things up quickly. Pagkasabi ng manager ay agad na itong nagtanong tungkol sa mga work expectations ko. Pero nabigla rin ako sa sinabi nito na ilalagay ako sa marketing department at dahil doon nababagay ang itsura ko. Sinabi ng manager ang job description ko. Parang feeling ko nga ay sa paraan ng pagkakasabi nito ay tanggap na ako. Though, hindi ko type kung ano ang mga gagawin ko dahil kinakailangan na mag-field ako kapag wala ako dito sa office. Kapag may events daw ay parang brand ambassador ako na ihaharap sa mga tao. In short, parang model ng company products na hindi ko ini-expect na gagawin ko dahil sa totoo lang ay ayokong nakikihalubilo sa maraming tao.
Introvert kasi ako at sanay lang din na mapag-isa o kasama ang kapatid kong si Heaven, o ang malalapit na kaibigan. Lalo na simula noong makidnap ako ilang taon na ang nakakaraan at nalagay sa bingit ng kamatayan. Kaya kahit na ang magpaligaw ay inaayawan ko. Naiinis din ako kapag may umaaligid na lalaki sa akin.